Magandang gabi mga kabulgar, simulan natin ang mga balita ngayong Huwebes. Visa policy ng Thailand, balik bilateral terms. Inaprobahan ng gabinete ng Thailand ang pagbawas ng haba ng visa-free stays para sa mga turista mula sa mahigit 90 na bansa, kabilang ang Pilipinas, upang masugpo ang krimeng kinakasangkutan ng mga dayuhan. Ayon sa kanilang foreign minister, bahagi ito ng crackdown laban sa transnational crime at sa mga dayuhang umaabuso sa sistema tulad ng mga nasasangkot sa droga, sex trafficking at illegal na negosyo. Dahil dito, ang dating 60-day stay na ipinatupad noong Hulyo 2024 ay ibabalik sa 30 days para sa karamihan at posibleng maging 15 days na lamang para sa iba depende sa kanilang bansa. Bagamat mahalaga ang turismo na bumubuo sa mahigit 10% ng GDP ng bansa, bumaba ng 3.4% ang foreign arrivals sa unang bahagi ng taong ito kumpara noong 2025. Sa kabila ng bagong paghihigpit sa seguridad, target pa rin ng Thailand na makahikayat ng 33.5 milyong turista ngayong taon. Guinness World Record holder na si Lito De Viterbo Jr. na courtesy call sa Malacanang. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Guinness World Record holder na si Claro Lito De Viterbo Jr. sa isang courtesy call sa study room ng Malacanang nitong Miyerkules, Mayo 20. Hawak ni De Viterbo ang Guinness World Record para sa pinakamabilis na pagtawid sa Pilipinas nang naglalakad mula Pagudpot, Ilocos Norte hanggang Gilan, Sarangani. Kilala bilang Mr. LNT ang mountaineer at long-distance walker ay nagsusulong ng pamangangalaga sa kalikasan at responsableng outdoor ethics sa pamamagitan ng kanyang Leave No Trace advocacy na kanyang itinaguyod sa kabuuan ng kanyang cross-country trek. Nagbubulgar, Brian Kitson. 6 na milyon pisong halaga ng mga produkto ng damit, sigarilyo at iba pa na samsam sa Negros Oriental. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Kim Plagata. Nasabat ng Philippine Coast Guard at mga kabalikat na otoridad ang humigit kumulang 6 na milyong halaga ng mga smuggled products sa Dumaguete Port, Negros Oriental nitong Miyerkules, May 20. Ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng ulat ang PCG tungkol sa isang truck ng Jacos Transport na biyaheng Siquijor. Sa pag-inspeksyon, nasabat ang 50 master cases ng illegal na sigarilyo at 4 na bulto ng ukay-ukay. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Bureau of Customs ang mga nasamsam na kagamitan at ang mga nahuling suspect para sa masusing investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Nagbubulgar, Kim Plagata. DPWH officials at mga kontratista inireklamo sa 94 million pesos na farm-to-market roads ghost projects. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Mary Rose Anterio. Nagsampa ng reklamong graft at malversation through falsification of public documents si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. laban sa ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga kontratista na umano'y sangkot sa 94 milyong farm-to-market road ghost project sa Davao Occidental. Inihain ang reklamo sa Office of the Ombudsman ngayong Huwebes, May 21, kabilang sa isinampang kaso ang 8 complaint affidavit kaugnay sa mga na-flag na farm-to-market road project sa nasabing lalawigan. Nagbubulgar, Mary Rose Santerio. At ngayon naman, puntahan natin si Kim para sa Boses ng Bayan. Sa gitna ng mainit na isyu at sa kinaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng karaniwang mamamayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Kim Plagata. Samahan niyo ang alamin ng pananaw ng masang Pilipino ukol sa panibagong 94 million ghost project ng DPWH na para sana sa mga magsasaka. Dapat paimbestigan para hindi pa maresya ng ibang mga government official. May makulong sana. So dapat kasuhan yung mga DPWH. Malaking bagay yung sa mga magsasaka kasi farm to market road yun eh. Magiging mabagal yung kanilang production sa paglakbay nila dahil sa hindi magandang struktura yung kalsada. Napakawalang kwenta ng gobyerno natin. Dahil isipin nyo, ang daming ghost projects, no? Kaya nga ghost nga eh, di ba? Instead na atupagin nila yung mga walang kwentang mga bagay, unahin nila mga proyektong na sa ilalim na. Kasi walang mangyari sa Pilipinas eh, hindi mag-i-improve at mas lalong madidisappoint ang mga Pilipinos. Nakaka-disappoint lang siya, buo ng galit. Dapat sa mga sistemang ganyan,
bago sila mag-release ng mga pondo, pinag-iisipan nila na mabuti. Hindi laging maglalabas sila ng pondo. Katulad nyo, walang nangyari sa nilabas nilang pondo. Naging ghost lang. Sayang. At yan ang mga opinion na kalap natin sa araw to. Para sa Boses ng Katotohanan, ako si Kim Plagata, nagbubulgar. Christina Gio, Road to Forever na nga. Isang bagong yugto ng pag-ibig ang ibinahagi ni Christine Reyes matapos niyang i-anunsyo ang engagement nila ni Gio Tingson. Masayang ibinahagi ng aktres sa kanyang Instagram account ang ilang sweet photos, kabilang na ang larawan ng kaniyang suot na engagement ring. Sa caption ng aktres, sinabi niya na tila sa isa't isa rin sila nauwi matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Dahil dito, bumaha agad ng congratulatory messages mula sa fans at ilang celebrity sa comment section. Matatanda ang unang naiugnay sina Christine at Gio noong 2025 matapos silang mamataang magkasama sa ilang events at travels. Si Gio Tingson ay kilala bilang dating chairperson ng National Youth Commission at naging bahagi rin ng public service sector. Sa ngayon, marami ang natuwa at nagpahayag ng suporta para sa engaged couple. Kapuso primetime queen Marian Rivera, bagong friend of the house ng Bulgari. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Mas lalong nagningning si Marian Rivera matapos siyang ipakilala bilang bagong friend of the house ng luxury jewelry brand na Bulgari. Sa Instagram post ito, binahagi ni Marian ang ilang highlights mula sa exclusive event ng Bulgari na ginanap sa penthouse number 66 ng Grand Yacht Manila sa BGC Taguig. Agaw pansin ng aktres sa kanyang baby pink dress na ipinares sa mga eleganteng alahas mula sa luxury brand. Sa caption ng kanyang post, sinabi ni Marian na labis siyang nagpapasalamat at humble matapos siyang tanggapin bilang friend of the house ng Bulgari. Marami namang netizens at fans ang humanga sa elegance at timeless beauty ng kapuso primetime queen sa naturang event. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Rain or shine, pinataob ang Gene King sa Game 1. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Beron. Tinalo ng Rain or Shine ng Barangay Ginebra matapos ang kanilang matinding sagupaan sa Game 1 ng semifinals ng PBA Season 50 Commissioner's Cup nitong Miyerkules sa Inares Center, Antipolo. Maagang nakuha ng Rain or Shine ng 9 na puntos na kalamangan matapos ang first quarter ng laban. Ngunit agad namang nakabawi ang Ginebra sa second quarter at tinapos ang first half ng laro sa score na 49-42. Dikit ang laban sa kalagitnaan ng second half at napanatili pa ng Ginebra ang 3 puntos na kalamangan sa pagtatapos ng third quarter. Sa huli, nagawa muling mabawi ng Rain or Shine ng kalamangan ng fourth quarter at tuluyan ng nasungkit ng koponan ang 1-0 lead nang matapos ang laban sa score na 115-111. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Araw-araw may bagong nireklamo, nakakasuhan, pero walang naukulong. Ay, ganun talaga. Kailangan talaga meron tayong disiplina rin siguro para hindi rin tayo marereklamo. Hindi pa natin matukoy kung nasa France ba talaga si Representative. Dating Representative Saldico, may mga bago na namang nireklamo sa flood o ghost projects. Yeah, kasi ganun talaga, di ba? Siyempre, lahat tayo, naghahanap tayo ng masisisi. Tingin ko yun lang naman ang mga purpose niyan eh. Kasi nga wala tayong may bigay na mahatulan or maikulong. Kaya syempre, gagawa tayo ng panibagong storya. Or baka same story pero ang title, Escapo 2. Ayan. May part 2 na kagad. Oo, ang Escapo. Lahat na lang sila, no? Lahat sila hindi na kukulong. Oo. Okay. Sige, tingnan natin sa mga susunod na araw kung sino naman ang mahahatulan. Kung sino naman ang masisilip. Oo. Okay, at yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Feli Nang. At para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari rin kayo bumisita sa aming mga social media accounts. Ako si Tonce Daniel. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.